Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga, wala iba kundi si Attorney Ferdinand Topacio, abogado po ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at National Chairman ng Citizens Crime Watch. Attorney, good morning po. Jade at Admar po, ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo, Attorney, ang una, dito lang sa naging kaso po ni Congressman Leandro Leviste, laban po dito kay Yusek Claire Castro. Ang ilan po ay nagtatanong, bakit hindi po walang kulong, kundi pera lang po yung pananagutan ni Yusek Claire dito po sa naging isa ng pangkaso o civil libel ni Leandro Leviste? Ang gusto lamang naman po ni Congressman Leandro Leviste ay maibagong puri o maiangat ulit yung pag-aalipusta po at pagyurak sa kanyang magandang pangalan ni Yusek Claire Castro. Noong sinabi nito at sinagundahan niya yung sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na yung prangkisa ay parang ninegosyo niya, meaning si Congressman Leviste, at nagkaroon pa po ng mga pahayag na para bagang sinasabi pa na gumamit ng impluwensya ang pamilya ni Congressman Leviste upang makuha po yung prangkisa nung panahon ni Pangulong Duterte. Opo, mas madali ho bang maabsuelto o madepensahan ng respondent kung may kulong po kasama doon sa kasong isinampa po ni Congressman Leviste? Actually po, ang elemento po na kailangang patunayan ay pareho rin po sa criminal libel or cyber libel. Unang-una, yun yung nga pong paninirang puri. Pangalawa, yung ito ay isiniwalat sa maraming tao sa pamamagitan ng pagpapahayag either sa traditional media or sa internet. Number 3, nakikilala yung inaalipusta. At number 4, may mali siya. Ngunit, ito pong civil libel, ang kinakailangan lamang po rito ay tinatawag na preponderance of evidence. Kung baga sa percentage, kung ikaw dito sa civil case ay naka 51% na, samantalang 49% naman yung kabila, ay panalo ka. Sa criminal case po, ang quantum of evidence ay yung proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, mas mabigat po ang iaatang sa iyong responsibilidad ng hukuman na mapatunayan mo bago po ma-convict sa criminal case. Opo. Marami din po nagtatanong, Attorney, kung bakit si Yusek Claire Castro lamang at hindi po kasama ang ombudsman o itong DOE Secretary na multa po sa kanya. Hinggil nga po dito sa kanyang kumpanya. Unang-una po, yung tungkol po kay Ombudsman Rebulla ay hihintayin pa po natin yung sinasabi niyang iimbestigahan si Congressman yung pag-aakala na yung prangkisa ibinenta, hindi po ibinenta yung prangkisa. Baka nalito lang po sila sapagkat dalawa po yung solar na kumpanya na may pangalang solar. Ay yung SPNEC, which is Solar Power New Energy Corporation, at saka yung Solar para sa Bayan. Ngayon po, may investigasyon po at nandito pa rin po ako. Yes po, opo. Magandang umaga po. Naputo lang po tayo. Doon nga po, Attorney, sa kung bakit hindi po na kasama sa mga nasinampahan po ni Congressman Leandro Leviste, si Ombudsman at yung DOE Secretary. Yun naman po sa Department of Energy, yun po ay by administrative remedies naman po kami. Sapagkat baka po akala ng iba, since napatawan po ng 24 billion na multa, yun na yun at kailangan bayaran. Yan po ay mayroon pang administrative proceedings. Pwede pa po kami diyang mag-question kung bakit 24 billion. Pwede po kaming humingi ng third party technical audit
para malaman kung saan kinuha yung 24 billion at pwede pa rin po kami mag-motion for reconsideration at may mga depensa at kung kinakailangan po, iyan naman po ay pwede pa rin dumating sa hukuman sapagkat pwede pa rin i-review ng hukuman ang kahit anong gawain ng Department of Energy or any department under the expanded judicial powers of review of the Supreme Court sa ilalim ng ating bagong saligang batas. Opo. Doon sa ombudsman, attorney, sinasabi may connection o mano itong si Congressman Leandro Leviste sa nagdaang administrasyon. Opo, yun ang pinalalabas nila ay yun po rin ang lalong inamplifier ni Yusek Claire Castro. Actually, ito pong kanyang vlog o podcast na subject nitong aming demanda sa Balayan ay isa lamang po yan. May 15 na po na mga vlogs si Auntie Claire na walang ginawa kundi sirain ang reputasyon ni Congressman Leandro Leviste. At ito ay nagsimula lamang noong inilabas ni Congressman Leviste yung tinatawag na Cabral Files. Pati yung DOE po, nagtataka kami, 2003 pa daw yung problema, 2004, bakit ngayon lamang inilalabas? Kaya nagtataka po kami, sabay-sabay po yan eh. Umpisa nung naging kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste, isa-isa na po yan, DOE, Ombudsman, pati na si Auntie Claire na hindi naman talaga niya trabaho yan kung tutuusin sapagkat siya ay presidential spokesman. Ay nagtataka po kami kung bakit they're all ganging up on Congressman Leviste. Po. So ang ibig sabihin, possible po, attorney, sa nakikita po ninyo, yung magiging senaryo nito ay matutulad doon kay Congressman Kiko Barzaga na matanggal dyan sa Kamara. Parang ganun po, attorney. Hindi ko po alam kung anong adhikain nitong mga atake nito. Pero para sa amin po, very obvious that these are targeted attacks against Congressman Leviste. Sunod-sunod po yan. May coordination yan, tatlong ahensya na yan. At hindi po maaaring palampasin ni Congressman Leviste. Opo. Attorney, ang sinasabi, ang solar energy franchise ay pinagkaloob noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Sa legal ba na perspective, attorney, sapat bang basihan yung timing ng pagkakaloob ng prangkisa para maghinala ng irregularidad? Hindi po sapagkat ay kung gustong palabasin ni Auntie Claire na siya ay ang nagbibigay ng prangkisa ay ang Pangulo, nagkakamali po siya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit Duterte ng Duterte ang sinasabi niya para naman siyang hindi abogado, ang nagbibigay po ng prangkisa ay ang legislatura. Legislative franchise po yan. Yan po ay unang sinusulong sa mababang kapulungan. Yan po ay pinagdedebatihan, sinusuri, sinisiyasat. Pagkatapos po, kung yan ay papasa sa mababang kapulungan, iaangat pa po yan sa Senado at doon na naman pagdedebatihan, etc. At sa aming records po ay pumasa naman to sa Senado. And then, saka po lalagdaan ng Pangulo kung wala namang masama. At ito pong proyektong ito, kahit nagpalit na po yung administrasyon, ang nagpasinaya po rito ay si Pangulong Bongbong Marcos. At pang-ampuri niya rito sa proyektong ito. Pagkatapos, darating yung kanyang mga tauhan, i-questionin yung isang bentahan na lumusot naman po at siniyasat din, sinuri ng Securities and Exchange Commission na regulatory body ng gobyerno sa mga ganitong bentahan at ng Philippine Stock Exchange. Yung Philippine Stock Exchange po, napakahigpit po noon sa mga listed companies. Pagkatapos, i-questionin nila. Yun ang aming kinakataka. At isa pa, attorney, sinasabi din po ni Yusek Claire na maaring maharap po si Representative Leandro Leviste sa large-scale estafa. Sa ilalim ho ba ng batas, ano ho ba yung maaring kailangang patunayan muna bago masabi mong may large-scale estafa? Ito po ang hamon namin kay Yusek Claire Castro, abogado naman siya. At sabi niya, magaling siya, no? Siya lang maghain. Bakit hindi siya maghain? Siya ay isang public official.
Kung sa tingin niya may krimen, maghain siya ng demanda. Kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagde-demanda kami kapag tingin namin may krimen. O so hinahamon ko po si Auntie Claire. Auntie Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang naniniwala ka dyan sa pinagsasasabi mo na may large-scale estafa, ay di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Opo, kung ikukumpara mo sa libel attorney, mas mabigat itong estafa at itong ginagamit na baga depensa para o panakot ng kabilang panig laban po dito sa nag-akusa. Opo, at saka baka nakakalimutan ni Atty. Castro na meron pong tinatawag na separate juridical personality ang korporasyon. A corporation only acts through its board of directors. Hindi po porkit ikaw ang nagtatag ng korporasyon, ikaw ang nasusunod doon. Isa lamang pong opisyal si Congressman Leviste doon sa korporasyon. Yun po ay may board of directors. At iba po yun, hiwalay yung Solar para sa Bayan, yung SP New Energy Corporation sa personalidad ng isang individual. Opo. Palagay ko po, may LBM si Auntie Claire nung tinuro yun sa law school kaya hindi niya narinig yung lecture. Opo. Pero nakapagtataka, attorney, bakit nakatutok doon sa negosyo o kumpanya ni Congressman Leandro Leviste at hindi po doon sa hawak po niyang files o yung tinatawag ng Cabral files? Bakit hindi po doon nakatuon ngayon yung investigasyon? Wag na po tayo magtaka, talagang nililihis po nila yung usapin sa tungkol dyan. Ako nga po nagtataka kay Ombudsman Remulla. Ito po ay mga pribadong transaksyon. At tulad po ng paulit-ulit naming sinasabi, hindi po prangkisa ang involved dito. Wala pong nagbenta ng prangkisa rito. Yung may hawak po ng prangkisa, yung Solar para sa Bayan, ay hiwalay pong kumpanya doon sa SP New Energy Corporation. Nagkataon lamang na itong dalawang ito ay parehong may kaugnayan kay Congressman Leviste at may solar sa kanilang pangalan. Ngunit wala pong prangkisa rito, walang government na transaction ito, ay wala pong kontrata sa gobyerno yung pagbenta ng SPNex sa Meralco na isa ring pribadong korporasyon. So bakit sumasawsaw ang ombudsman? Alam nyo, nagkakamot na lang po tayo ng ulo dito pagka nagsalita si Ombudsman Remulla Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, parang lumalabas po na ganito bang tingin po ninyo na ipinapalabas na si Congressman Leandro Leviste ay habang siya ay naging congressman na, ay may mga kumpanya pa na may kontrata sa gobyerno. At kapag ganun po ay napatunayan, ay possible na siya po ay madidiskwalipika o matatanggal dahil labag po iyon sa batas. Tama ho ba? Unang-una po, yung ganun nga po ang gusto nilang palabasin sapagkat ito nga Cabral files ang kanilang pinagpuputok ng butsi sapagkat meron pong mga initials doon sa Cabral files na nasa possession ni Congressman Leviste na may nakalagay na mga OP na nagtuturo sa Office of the President at ES. So yun ang wala naman sinasabi si Congressman Leviste kung ano yun, basta nakalagay lang doon. Pati nga yung proyekto ni First Lady, mukhang meron daw doon, sabi nung iba, na lumalabas na merong proyektong care of the Office of the President. So hindi po natin alam kung totoo yan o hindi, ngunit para sa akin, ito yung ugat niyan na sa halip na sila ay mag-imbestiga sa flood control, nililihis nila yung usapin at pinalalabas nila na may anomalya si Congressman Leviste na wala naman po. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, si Yusek Castro ay napatanong po kung sino ba yung nasa likod nito. Parang naniniwala siyang meron pang nasa likod ni Congressman Leviste. Kaya nga po nangyari itong pagsasampa ng kaso. Meron pa ba, Attorney?
Meron po, ako po yung nasa likod niya kasi nung naglalakad po kami papuntang hukuman, mas mabilis maglakad si Congressman Leviste, bata pa yun eh. So nahuli ako yung nasa likod niya. Opo. Pero meron din siyang isang sinabi po, si Yusek Castro, na parang kinukot lang naman daw niya yung unang mga sinabi ni Ombudsman Remulla. Bakit siya lang ang siyang napagdiskitahan at meron nga siyang puna doon sa payag ni Congressman Leviste na porket kaibigan ng kanyang nanay na si Senador Legarda itong si Remulla at ako ay hindi kaibigan kaya ako sinampahan ng kaso. Attorney. Opo, ganito po kasi yan. Anyway, to seriously answer your question na kung may nasa likod, kailangan pa bang may isang taong mag-udyok sa isang katulad ni Congressman Leviste na sa edad niyang 32 years old ay nakapagtayo na siya ng multi-billion peso na negosyo, nanalo pa siya para sa House of Representatives. Hindi na po kailangan may nasa likod niyan o mag-udyok. May pangalan po yung tao na pinoprotektahan. Magandang pangalan, not only sa politika, kundi sa business community. Hindi na po kailangan may magtulak doon o mag-udyok. Gaslighting lang po yung si Auntie Claire. Alam nyo, lumang style na po yan, Auntie Claire, at booking na booking ka. Kung ano man yan, sagutin mo na lang sa korte, hindi yung vlog ka ng vlog at kung ano-anong sinasabi mo. Sub judice pa nga yan, Auntie Claire, baka makontempt ka pa nga dyan kung minamalas-malas ka Ngayon, yung sinasabi naman po kung bakit hindi na-demanda, at na-explain ko po yan kanina earlier, at ang kinakataka ko kay Auntie Claire, bakit niya i-quote si Ombudsman? Akala ko ba si Presidente, siya yung spokesman ng Presidente. Bakit naging spokesman na rin siya ng Ombudsman? Which leads me to my next point. Yan po ang problema Hindi po independent yung Ombudsman. Nakikita naman natin yung kaugnayan between the Office of the President and the Ombudsman. Bakit? Sapagkat utang na malaking utang ng Ombudsman na siya'y naging Ombudsman, yung kasalukuyang Ombudsman ngayon, sapagkat nakita naman natin kung paano pinilipit ang batas, binaliwala ang batas, nagbendalo at talagang ipinilit, binraso na maging Ombudsman si Remulla. Opo, attorney, hindi po ba ibabalik ni Congressman Leviste ang tanong kung sino nga ba ang nasa likod kay Yusek Castro, considering mahigit 100 na pong mga videos yung nabanggit niyo po na nagtatalakay sa issue against dito kay Congressman Leviste? Talagang yun nga po, hindi na po kailangan itanong kasi obvious naman po kung sinong nasa likod nito. Ito ay isang targeted attack against Congressman Leviste dahil yung kanyang mga expose ay nakakaapekto na. At yung Cabral files para sa analysis ng iba ay nagtuturo directly sa Malacanang tungkol dito sa flood control project. So, they cannot question the message. They are shooting the messenger. Sinisiraan nila yung messenger. Lumang style naman po yan at alam natin yan. At alam nyo, with the very low trust rating of the President, alam natin na hindi na po kinakagat yan ng taong bayan. Wala na pong naniniwala sa kanila. Opo. Sa tingin niyo po, may nilabag si Undersecretary Castro sa parang pagiging dual entity niya na siya ay parang tagapagsalita o representative ng Malacanang o ng Pangulo ng National Government bilang siya ay Palace Press Officer at siya ang mas laging nagbibigay ng mga pahayag, representation sa gobyerno o di kay Pangulong Marcos Jr. Tapos meron pa siyang sariling channel or nagva-vlog po siya na lagi niyang nililinaw na outside ito sa kanyang trabaho bilang Palace official attorney. Hello po, Sir Admar. Opo.
Opo, ulitin ko lang po. Medyo hindi ko po, pasensya na po kayo, medyo nag-garble po yung last part ng question nyo. Maaari po bang pakiulit po, please? Opo, ulitin ko lang po. Meron po ba kayo nakikitang paglabag dito kay Yusek Castro, considering siya po ay nagiging representative ng ating government, tagapagsalita ng ating national government, at the same time sa Pangulong Bongbong Marcos, tapos meron pa siyang parang separate na kanyang opinion sa kanyang vlog, at lagi niyang sinasabi na outside daw ito sa kanyang pagiging undersecretary or pagiging palace official po, attorney. Ay opo, mayroon pong paglabag, may maaring paglabag sa RA 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sapagkat yung kanyang personalidad as an undersecretary ng Presidential Communications Office, ibig sabihin may control siya sa communications apparatus ng ating gobyerno, ay ginagamit niya upang manira ng puri ng mga tao na hindi naman yun ang sinasabi officially ng Pangulo. So, kung ginagamit niya po yan, ay pwedeng idemanda po yan ng graft under yung catch-all po na causing undue injury to any person. Maaari din po siyang idemanda administratively. Kasi meron pong mga pamantayan ang conduct ng isang public official na maaring nalabag po niya. Pinag-aaralan po namin lahat yan. Yung anti-graft po, actually, kahit sino, pwedeng magdemanda po yan sa ombudsman. Kahit po ako, pwede ako magdemanda dyan hindi kailangan si Congressman Leviste po yan. Anyone who has knowledge noong ginawang act that may constitute graft. Opo, kasi parang magdadalawang isip, magkakaroon ng kalituhan kung ito bang kanyang sinasabi, lalo na sa kanyang vlog, ay panig pa rin or side pa rin ng national government. So sa tingin nyo, dapat pumili na lang si Undersecretary Castro kung gusto ba niyang maging isang opisyal ng communications, o di kaya ay maging political blogger, attorney? Opo, yun nga po nahahalo, which we think is improper. Kaya nga po, diniscuss ko rin po sa aking kliyente na maaari rin pong administratively liable as well as criminally liable, hindi for libel kung ayaw niyang libel, kundi under the provisions of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So pinag-aaralan po namin yan sa ngayon kung dapat po ito i-pursue. But in the meantime po, abala pa po si Congressman Leviste. I understand meron pa po yatang isang pagdinig sa araw na ito sa Blue Ribbon Committee kung saan nandoon po siya, katulad ng pagdalo po niya kahapon. Opo. Attorney, siguro huli na lang, yung 24 billion po na multa kay Representative Leandro Leviste, yun ho ba ay pinal na at or wala pong remedyo doon, wala pong aksyon na gagawin ang panig po ng Leviste? Ay marami pong remedyo po doon Yun pong 24 billion na sinasabi. Kumbaga, parang letter of demand lang po yun na yun ay nanggagaling lamang sa isang pangig. At para sa amin po, yun ay hindi lamang arbitrary, kundi yun po ay lumalampas po sa purpose ng administrative fine at nagiging punitive na. Marami pong remedyo ron. Unang-una po, Sir Admar, pwede kaming humingi ng motion for reconsideration sa DOE kung bakit ganon. Or pwede rin po kaming humingi under yung loss ng mga ganyang government contracts, ay pwede po kaming humingi ng third-party technical audit na sinasabi namin, teka muna, kumuha tayo ng isang impartial na expert sa mga ganyan. Tignan niya kung talagang 24 billion ba ang nasuffer ng gobyerno. Kasi ang dami pong kinarga roon na para po sa amin ay hindi po dapat ikinarga. Number 3, ay tignan natin yung reason kung bakit hindi nakapag-operate. Kasi ang nangyari po dyan, ang tinatawag po dyan force majeure, ang ibig sabihin factors beyond the control. May mga regulatory bottlenecks po yan. Alam niyo, napakahaba po niyan kung ikwentuhin natin. Kasi alam niyo naman po rito sa Pilipinas, suffice it to say na
dito sa Pilipinas, pag may bagong player sa isang industriya, yung mga datihan na, yung mga matatanda na sa ganyang negosyo, ay hinaharang nila yung bago. Yun ang tinatawag na talangka mentality. Ayaw nilang may umangat na bagong player kasi threatened yung kanilang traditional na mga negosyo na yung energy nila ay galing sa fossil fuels, yung nakaka-pollute ng environment, ayaw nila ng solar, kasi mawawala sila ng negosyo, kung ano-ano pong mga balakid o obstacle ang kanilang inilalagay sa daanan. Pati po yung mga permit ay hindi po ibinibigay. These are regulatory bottlenecks na wala po sa control nitong solar para sa bayan. So marami po factors to Hindi naman porket sinabi ng DOE, 24 billion, dapat bayaran na yon. So saywar lang po yan ng DOE, saywar lang yan. Kasi ang DOE, under yan ng presidente. So alam na natin yan kung bakit ginagawa yan para masira yung pangalan ni Congressman Leviste. Pero attorney, doon sa isang panayam namin kay Congressman Leviste, may nabanggit siya na baka hindi nga siya yung pagmumultahin, kundi yung nakabili ba ng shares ibang tao. Baka akala lang nila sa kanya pa rin, considering siya yung kilala and dati sa kanya yung mismong kumpanya po, attorney. Yun nga po ang sinasabi ko, puro disinformation and misinformation. Sapagkat kasama po yan under corporate practice po. Kapag ang kumpanya mo ay binili ng isang kumpanya at lalo na ganyan kalaking bilihan na bilyon ang involved, may due diligence po yan. Tingin nyo ba naman si Mr. Panghilinan yayaman ng ganyan kung hindi magaling na negosyante yan. Yan po ay tinitingnan lahat, not only the assets of a corporation na binibili, kundi yun din pong mga maaring maging liabilities. At pag yan ay binili mo na at nag-due diligence ka na, ay assumption na yan at saka yung successor in interest principle na sinasabi na kapag ikaw ay bumili ng kumpanya, lock, stock, and barrel, in this case, a substantial block of shares, you step into the shoes of the corporation, of the former owners of the corporation. Opo. Yan po ang hindi sinasabi nila at yun ang hindi naunawaan ng iba. Opo. At baka hindi rin naunawaan ni Auntie Claire. Opo, yan ang malinaw, attorney, na sa ngayon hindi na po aktibo si Congressman Leandro Leviste dyan po sa Solar Philippines na pinagmulta nga ng Department of Energy. At yung ownership naman ng mga power firm po ni Congressman Leandro Leviste ay nasa salin naman po lahat. Kaya kung sino man ang gustong maghanap ng impormasyon, nandoon. Disclosure po yan. May disclosure, but then arm's length na. Ibig sabihin, wala na siya sa day-to-day operations. Yun po ang tinatawag na conflict of interest. Ang problema po kasi, may nagtanong doon sa press con na isang reporter na nahawa yata kay Dan Fernandez na nag-google lamang ng kalahating oras. Akala niya, yung pinag-aralan ng abogado ng 4 na taon ay nakuha na niya. Hindi po basta ganun kasimple yun. Magkukot ka ng provision ng batas, magkukot ka ng constitution, hindi mo alam yung mga decided cases, yung mga principles involved, hindi po ganun kasimple yun. Kaya yun ang sinasabi ko po sa mga nagtatanong, masyado pong komplikado ang batas at hindi porket nabasa mo sa Wikipedia na ganito ganon, alam mo na. Well, attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Hello? Yes, attorney, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Attorney? Ay, hello po. Hello po, Hello po. Sorry po, Yes po, medyo naputol attorney. kanina. Yes po, mensahe na lang po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po. Ang huling mensahe ko po sa ating mga kababayan ay mga kababayan ko, alam niyo po si Congressman Leandro Leviste ay maaaring nanahimik na lamang. Hindi niya kailangang gawin ito. At
alam niya na meron siyang mga negosyong maaring tamaan kung siya ay mag-iingay, lalong-lalo na kung ang magiging kalaban niya ay ang kasalukuyang administrasyon. Ngunit hindi po niya mapigil ang kanyang sarili na sa nakikita niyang talamak na korupsyon, anomalies, pagnanakaw ng daang-daang bilyon sa gobyerno ay manahimik po siya. It was his sense of patriotism that compelled him na gawin ito. Ngayon, eto, hinaharas po siya. Dapat pong suportahan natin si Congressman Leviste sapagkat ang kanyang adhikain ay ipakita ang katotohanan upang magkaroon ng katarungan ng ating mga kababayan. Ngunit ginigipit pa po siya, sinisira ang kanyang pangalan at pinapahirapan sa kanyang mga negosyo. So yun po ang aking panawagan. Suportahan po natin si Congressman Leviste. Mr. Leviste did not have to do this. Pwede naman siyang manahimik na lang at enjoy na lang niya yung kanyang kinita sa malinis na paraan. Ngunit napilitan po siya na ito po ay ilabas yung mga anomalya sapagkat ito ay katungkulan niya bilang isang public official at bilang isang Pilipino.